course, ang government kailangan mag-action, no? And yung logistic na sinasabi natin, dapat yung delivery maiparating doon sa Metro Manila. Kasi kung sa Metro Manila, kung makita mo yung presyo ng carrots, triple ang presyo. So, dapat talaga is yung logistic na maparating doon sa tamang area itong mga produkto para at least hindi malugi ang ating magsasaka and tuloy-tuloy sila mag-produce. So yun ang challenge talaga for the past year. Pero itong carrots naman, we hope na mag-normalize yung price para at least magtanim pa ulit yung magsasaka natin. Ito ngang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sabi niya, aminado po ang ahensya na may oversupply sa ilang gulay dahilan kung bakit binabarat at itinatapo na lamang ito sa ilang magsasaka. Trending po kasi sa social media yung toneladang carrots na itinapon na lamang ng magsasaka sa gilid ng kalsada sa Benguet. Ano ba sa tingin po ninyo, Engineer, nangangahulugan ho ba ito na yung oversupply ng ilan po sa mga gulay natin, malakas ang ating lokal na produksyon? Ano ba yung mga pangunahing dahilan kaugnayan mga po dito sa oversupply na ito? Okay. ang supply ng other vegetable, normal naman. So kung makita natin yung price ng cabbage, ang presyo ng farm gate stable naman, and yung other vegetable except itong carrots na nagka-problema. Pero nung nanawagan tayo na kailangan tulungan ang ating mga magsasaka, medyo tumaas naman yung farm gate, no? From 4 to 5 pesos, umakyat ng almost 12 to 15 pesos yung farm gate price ng itong carrots. So we hope na mag-normalize para at least hindi mahirapan yung mga nagtatanim ng carrots sa Benguet. Opo, ang nakakalungkot po kasi, Engineer, ay inihikayat natin ang ating mga magsasaka na mag-produce ng marami. Dahil nga, ay gusto nating palakasin pa yung ating lokal na produksyon. Hindi tayo na mag-import. Pero ang nangyayari, itinatapo na lang. Para po sa inyo, ano pong dating para po sa inyo itong nangyayari po ngayon sitwasyon ng ating mga magsasaka? Yeah, Jake, ang nangyari nun is nung last, I think, 8 days ago, may nagtapo na Opo, Engineer, ayusin lang natin yung signal po ninyo, ano? Kasi nga hindi po natin masyadong naiintindihan. Medyo pawala-wala po ang signal ni Engineer Rosendo. So mga kababayan, balikan lang po natin siya at ito nga pinag-uusapan natin ang oversupply nga po ng ilang gulay. Kaya nga ang nangyayari, itinatapo na lang ng ilang magsasaka. Engineer, ipagpatuloy po ninyo yung sinabi po ninyo kanina, naputol, pasensya na po. Bali, yung supply natin medyo marami nga. Kaya nagkaroon ng problema. Pero ngayon, nag-normalize naman dahil yung Benguet Training Center tuloy-tuloy na kumukuha at yung stocks ng itong going Manila, medyo tumaas na rin. No? Yung dating 4 to 5 pesos na farm gate, umakyat naman ng 12 to 15 pesos yung farm gate price. Pero sa tingin natin is yung presyo na yan, medyo lugi pa rin ang ating magsasaka. So siguro mapunta sana sa around 20 to 25 pesos per kilo.
Opo. Engineer, alam natin hindi lamang ito yung unang pagkakataon na nakabalita po tayo ng mga ganitong issue na may mga oversupply nga itinatapon ng mga magsasaka. Hindi lamang carrots kundi maging yung kamatis, may mga nababalitaan pa tayo at maraming iba pa. Sa tingin po ninyo, alin po yung may problema dito po sa mga programa ng Department of Agriculture para po sa mga magsasaka? O ano bang dapat gawin para matiyak natin na hindi ito maulit? Yeah, yung coordination with the LGU talaga kailangan ayusin, no? Para at least yung production talaga ma-monitor mabuti. Yun ang palagi natin na babanggit. And of course, yung FTI siguro kung pwedeng tulungan itong mga magsasaka para at least maidala muna dun sa cold storage. No? Kasi yung itong carrots pwede yan i-store. Hindi kagaya yung kamatis na mahihirapan. No? Pero ito at least pwedeng may store ito sa tamang temperature at pwedeng ma-delay yung pagbenta kung nasa loob ng cold storage. Opo, at wala ho bang magagawa yung gobyerno po natin, lalo na yung mga kadiwa store, hindi ho ba nagbebenta ng mga murang presyo po ng mga bilihin, tulad na lamang po nitong may mga oversupply, pwede ba itong bilhin din ng gobyerno para din makapagbili din yung ating mga kababayan ng mas mura ding presyo ng gulay tulad na lamang nitong carrots? Yeah, itong carrots, nung nanawagan tayo last week, medyo kumalaw naman ang Department of Agriculture at itong kadiwa is isang way na ibebenta itong carrots na kailangan i-dispose. So, nag-action naman ang Department of Agriculture tungkol dun sa carrots. Opo. Sino ba dapat ang lalapit? Yung mga magsasaka sa gobyerno o yung gobyerno mismo ang maglalapit mismo doon sa mga magsasaka, engineer, para matiyak, ma-assess, ma-monitor yung supply ng mga gulay? Of course, ang government kailangan mag-action. No? And yung logistic na sinasabi natin, dapat yung delivery maiparating doon sa Metro Manila. Kasi kung sa Metro Manila, kung makita mo yung presyo ng carrots, triple ang presyo. So, dapat talaga is yung logistic na maparating doon sa tamang area itong mga produkto para at least hindi malugi ang ating magsasaka and tuloy-tuloy sila mag-produce. So yun ang challenge talaga for the past year. Pero itong carrots naman, we hope na mag-normalize yung price para at least magtanim pa ulit yung magsasaka natin. Opo, at ang isa din sa mga problema, yung mga storage facility, tama ho ba? Kung saan pag-iimbakan ng mga supply, tulad na lamang nitong gulay? Yeah, yun ang isang kailangan na maglagay pa, no, para at least may mga area na pwedeng may store. Ito ang kailangan na tinitingnan natin na magandang move na dapat ayusin para at least itong mga vegetable may pasok sa facility kung hindi mabenta magsasaka. Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar sa issue pong ito, ang possible na sisihin sa problemang oversupply na ito at itinatapon na lang yung LGU dahil hindi nakipag-coordinate doon sa mga magsasaka, engineer. Para hindi na lang maulit ito, dapat aksyonan na rin siguro ng DA at puntahan at magkaroon siguro ng isang magandang programa para hindi ito maulit muli, no, sa mga susunod na mga panahon. Yes, scheduling siguro, scheduling ng pagtanim dapat well coordinated para hindi biglang
maraming stocks tapos after 1 month, maoblema na naman tayo sa carrots, di ba? So dapat talaga well coordinated itong mga